Ako ang huling bala, ikaw ang sugat na ayaw maghilom. Sa gitna ng ating digmaan, ikaw lang ang gusto kong tahanan. Kapag tumilim ang paligid at mawala man ang aking pangalan. Umuulan ang gabing yun. Mabigat ang patak ng ulan sa bubong ng St. Victoria Medical Center habang naglalakad si Dr. Alvero sa madilim na parking building. Halos alas 12 na. Pagod na ang katawan niya matapos ang 16 na oras ng duty. May dugo pang manggas ng puting coat niya. Pero hindi niya iniisip yun. Ang alam ng isip niya ay ang lalaking namatay 2 oras ang nakalipas. Si Senador Manuel Ardiente. Opisyal na dahilan ng kamatayan, cardiac arrest. Pero alam ni Alvero ang totoo. 3 tama ng bala. At bago mawala ng hininga ang senador, may binulong ito. May listahan. Nasa loob ng blank archive. Napahinto si Alvero. Minarinig siyang yabag, mabagal, kalmado. Parang hindi nagmamadali. Unti-unti siyang lumingon. At doon niya nakita ang lalaki. Matangkad, nakaitim, basang-basa sa ulan. At may hawak na baril na may suppressor. Nanlamig ang katawan ni Alvero. "Who are you?" Walang sagot. Diretso lang nakatingin ang lalaki sa kanya. Walang emosyon. Parang walang kaluluwa. Ibinaba ni Alvero ang bag niya. "Please." Tinutok ng lalaki ang baril sa noo niya. Hindi gumalaw si Alvero. Hindi dahil matapang siya, kundi dahil alam niyang wala na siyang takas. Samantala, tahimik lang na pinagmamasdan ni Calix ang target niya. Dr. Alvero de la Fuente, age 29, witness, priority elimination. Normal lang dapat to. Isang putok, isang bangkay, tapos na. Pero bakit hindi niya mahatak ang katilyo? Bahagyang nanginig ang daliri niya. At unang beses sa buong buhay niya, naramdaman niya ang pagkaalinlangan. Biglang, may balang mula sa itaas. Mabilis na hinila ni Calix si Alvero pababa habang sumasabog ang salamin ng sasakyan sa likod niya. "What the? Move!" Malamig na boses ni Calix. Hinila niya si Alvero papasok sa emergency stairwell. Habang sunod-sunod ang putok ng baril. "Hinahabol din tayo!" sigaw ni Alvero. "Hindi!" tumigil si Calix sandali. "Hinahabol ka. You will literally about to kill me. Not anymore." Halos mabaliw si Alvero sa sagot. Pagdating nila sa ground floor, sinalubong agad sila ng 3 armadong lalaki. Walang warning, kumilos agad si Calix. Unang lalaki, basag ang leeg. Pangalawa, tinamaan ng kutsilyo sa lalamunan. Pangatlo, direkta sa ulo. Natigilan si Alvero. Hindi dahil sa dugo, kundi dahil sa paraan ng pagpatay ni Calix. Masyadong mabilis, masyadong sanay. Parang normal lang. Huminga ng mabigat si Calix habang tumutulo ang ulan sa mukha niya. "Come with me, if you want to live." "Why would I trust you?" Saglit siyang tiningnan ni Calix. At sa unang pagkakataon, may kakaibang lungkot sa mata nito. "Because I was sent to kill you." Habang mabilis silang tumatakas sa akin ng lumang sedan, hindi maalis ni Alvero ang tingin kay Calix. May dugo ito sa pisngi. May sugat sa braso. Pero parang wala lang. Parang hindi tao. "Who are you?" Tahimik. "Are you a militar?" Walang sagot. "Police." "No. No." Magandang araw mga kwentong Pinoy BL. Ako si Eldren, ang inyong narrator. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag mong kalimutang pindutin yung subscribe button at i-click yung notification bell para lagi kang updated sa mga susunod na kwento. At kung ikaw ay matagal nang nagsusubaybay ng channel na ito, maraming salamat sa patuloy na suporta. Bago tayo magsimula, kung magustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like ang video at mag-iwan ng komento.
Gusto ko marinig ang inyong mga opinion at mga nararamdaman. Ready ka na ba? Tara, simulan na natin ang kwento sa araw na ito. Then what are you? Tumingin si Calix sa rearview mirror. May paparating na itim na SUV. They found us. Who? The people who hired me. At doon nagsimula ang habulan. Umarurot ang sasakyan sa may basang kalsada ng Maynila habang sunod-sunod ang putok mula sa likod. Napayoko si Albero nang mabasag ang bintana. Holy shit! Mabilis na nag-reload si Calix gamit ang isang kamay habang nagmamaneho. Parang makina, walang panik, walang takot. Pero sa loob-loob niya, magulo siya. Bakit niya iniligtas ang target? Bakit hindi niya kayang patayin si Albero? At bakit sa tuwing nakikita niya ito, ang takot sa mga mata nito? Parang may sakit sa dibdib niya. 11 taong gulang si Calix noon. Nakaluhod siya sa isang sahig habang duguan ng nanay niya sa harap niya. May lalaking nakamaskara. Emotion creates weakness. Inabot sa kanya ang baril. Shoot your mother. Umiyak si Calix, pero ginawa niya. Natapos ang flashback nang bumalik siya sa kasalukuyan. Mahigpit ang hawak niya sa manibela. Napansin niyo ni Albero. Hey, tahimik. Huminga ka. Napatigil si Calix. Hindi siya sanay na may nag-aalaga para sa kanya. Hindi siya sanay tratuhing tao. Biglang, tumama ang SUV sa gilid niya. Umikot ang sasakyan. Napamura si Albero. Habang bumaliktad sila sa gilid ng tulay. Basag ang salamin, may dugo, may usok. Umuugong ang tenga niya. Alviro! Malabo ang paningin niya, pero nakita niyang pilit siyang kinakalas ni Calix mula sa seatbelt. May dugo sa noo ng assassin, pero inunang iligtas siya. Why? May nang tanong niya. Sandaling natigilan si Calix. Hindi niya rin alam, at iyon ang pinaka-nakakatakot. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, may taong mas mahalaga kaysa sa misyon. Sa malayo, paparating ang ilaw ng mga sasakyan. Hinahanap sila. Hinila siya ni Calix palabas ng wasak na kotse. Habang bumubuhos ang ulan. Can you walk? Tumango si Albero kahit nanginginig. Pagkatapos hinawakan ni Calix ang kamay niya. Mahigpit, protektado, at magkasabay silang nawala sa dilim ng gabi. Madaling araw, patuloy ang ulan habang naglalakad sina Calix at Albero. Sa makitid na eskinita, sa gilid ng lumang Pier District ng Maynila. Basang-basa sila, may dugo sa damit, may putik sa sapatos, at sa bawat segundo, mas lumalala ang posibilidad na mahuli sila. Tahimik lang si Calix habang mabilis na sinusuri ang paligid. Laging alerto, laging handang pumatay. Samantalang hirap nang makahinga si Albero. Dahil sa sugat niya sa tagiliran mula sa aksidente. Wait. Hingal niya. Sandali lang. Hindi siya pinansin ni Calix. Calix! Biglang bumigay ang tuhod ni Albero. Agad siyang nasalo ng assassin bago pa tumama sa semento ang katawan niya. Nagtagpo ang mga mata nila at ilang segundo lang silang walang himig. Napansin ni Albero kung gaano kalamig ang mga mata ni Calix. Pero ngayong malapitan, may nakatagong pagod doon. Parang taong matagal nang walang pahinga. We need shelter. Malamig na sabi ni Calix. Dinala siya nito sa isang abandonadong motel malapit sa pantalan. Patay ang kalahati ng ilaw. May amoy ng amag ang hallway. Pero ligtas kahit papano. Pagkapasok nila sa kwarto, agad isinira ni Calix ang pinto at hinarangan ito ng cabinet. Sit. Wow. Ang sweet mo talaga. Sarkastikong sabi ni Albero habang napangiwi sa sakit. Hindi sumagot si Calix. Lumod siya sa harap ni Albero at walang emosyon na itinaas ang damit nito. Napahinto si Albero. Oh! May hiwa sa tagiliran niya. Hindi malalim pero tuloy-tuloy ang dugo. Kumuha si Calix ng first aid kit mula sa cabinet na parang kabisado niya ang lugar. You been here before? Tanong ni Albero. Yes. Safe house? Tumangulang si Calix. Tahimik habang nililinis ang sugat. Napakagaan ng kamay niya. Maingat, kabaligtaran ng inaasahan ni Albero sa isang assassin.
Hindi bagay sa'yo. Biglang sabi ni Albero. Minto si Calix. What? Yung pagiging halimaw mo. Tahimik ulit. Nagpatuloy si Calix sa paggagamot. People don't become killers without reason. Bahagyang tumigas ang panga ni Calix. Don't analyze me, doctor. Trabaho ko yun. At doon unang lumitaw ang maliit na ngiti sa labi ni Albero. Mahina, pagod, pero totoo. Hindi maintindihan ni Calix kung bakit parang bumibilis ang tibok ng puso niya kapag nakikita niya ang ngiting yun. Nakakairita, nakakagulo. Biglang tumunog ang burner phone ni Calix. Unknown number. 1 segundo niya itong tinitigan bago sinagot. Status. Mabilis ang boses sa kabilang linya. Hindi sumagot si Calix. Calix, mas bumaba ang tono. Kill the witness. Tahimik. At kapag hindi mo ginawa, may maririnig na mahinang iyak sa background. Nanlaki ang mata ni Calix. Don't! Ngumiti ang lalaki sa kabilang linya. Halos marinig iyon sa boses. We still own your life. Pinatay ni Calix ang tawag. Tahimik ang kwarto. Pero ramdam ni Albero ang biglang pagbabago ng atmosphere. Mas madilim, mas mabigat. Who was that? Hindi sumagot si Calix. Sa halip, tumayo siya at lumapit sa bintana. Nanginginig ng bahagya ang kamay niya. At doon napansin ni Albero ang tattoo sa batok nito. Roman numerals ng number 13. Ano ibig sabihin yan? Rank sa organization? Tumango siya. Ilang segundo ang lumipas bago muling nagsalita si Albero. You were trained young, weren't you? Tahimik, pero hindi umiwas sa Calix. Madilim na basement. Ito si Anya si Calix. Duguan ang mga kamay niya. May batang lalaki sa harap niya, walang buhay. At nakatayo sa likod niya si Director Voss, leader ng syndicate. No hesitation. Sabi nito. Justice for the weak people. Tahimik na umiyak si Calix noon. Pero hindi niya pinunasan ang luha niya. Dahil bawal. Bawal maging tao. Bawal masaktan. Calix, napatingin siya kay Albero. Tahimik ang doktor habang nakaupo sa kama. Hindi mo kailangan sabihin lahat. Bahagyang kumulot ang noon ni Calix. Then stop asking questions. Then stop looking someone running. Tahimik si Calix. Walang taong nagsasalita sa kanya ng ganon. Karaniwan, takot ang nararamdaman ng tao sa kanya. Pero si Albero, nakatingin lang na parang nakikita niya kung sino talaga si Calix sa ilalim ng dugo at baril. At iyon ang mas mapangalim. Lumipas ang ilang oras. Nakatulog si Albero sa kama dahil sa pagod. Habang si Calix ay nakaupo lang sa sahig, malapit sa pinto, may hawak na baril. Gising, laging gising. Pero habang pinagmamasdan niya si Albero, may kakaiba siyang nararamdaman. Mainit, masakit, parang takot. Ayaw niyang mamatay si Albero at hindi niya maintindihan kung bakit. Biglang gumalaw si Albero sa tulog nito. Nananaginip. No! Pawis na pawis ito. Please! Agad lumapit si Calix. Albero. Napadilat ang doktor habang hinihingal. At ilang segundo bago nito, na-realize kung nasaan siya. You're safe. May nang sabi ni Calix. Napatitig si Albero. Safe. Matagal nang walang nagsabi sa kanya niyan. Unti-unting bumagal ang paghinga niya. At hindi niya namamalayang hawak pala niya ang braso ni Calix. Pareho silang natigilan. Mainit ang balat ni Albero. At unang beses sa buhay ni Calix. Ayaw niyang kumawala. Pero biglang may tunog mula sa labas. Agad nagbago ang ekspresyon ni Calix. Tumayo siya. Hindi lang ang baril. Stay behind me. Mabilis niyang pinatay ang ilaw. Tahimik. May yabag sa hallway. 1, 2, 3. Nararamdaman ni Albero ang panic. Found us already. Too fast. Mabagal na huminga si Calix. Then, realization hit me. May tracker. Mabilis niyang hinablot ang bag ni Albero. At sinira ang cellphone nito. May maliit na blinking device sa loob. Shit. Biglang, binutas ng bala ang pinto. Napasigaw si Albero. Habang tinutulak siya ni Calix pababa.
Sunod-sunod ang putok, nabiyak ang dingding, basag ang ilaw, at nagsimula ang gulo. Kumilos si Calix na parang hayop. Mabilis, eksakto. Tinamaan ang unang attacker sa dibdib. Pangalawa, kutsilyo. Pangatlo, nagulat si Calix. Bata pa, halos 18 lang. Nanginginig ang lalaki habang nakatutok ang baril kay Alvero. Move! And he dies! Tahimik si Calix. Pero hindi siya pumuputok. Nanginginig ang bata, takot na takot. At doon nakita ni Calix ang sarili niya nung bata pa siya. Ginawang wasak, ginawang sandata. Biglang gumalaw ang lalaki. Tumama ang bala sa balikat ni Calix. Napatras siya. At bago pa muling makapaputok ang attacker, natumba ang lalaki. Patay. Tahimik ang kwarto. Unti-unting ibinaba ni Alvero ang hawak niyang baril. Nanginginig ang kamay niya. Alvero! Namutla ang doktor. I killed him. At doon niya unang nakita. Hindi lang pala si Calix ang unti-unting nasisira. Pareho silang lumulubog. Magkaiba lang ng paraan. Lumapit si Calix sa kanya kahit tuguan ang balikat. At dahan-dahan, hinawakan ang mukha niya. Look at me. Huminga ng mabigat si Alvero. He would kill you. Still. Tahimik si Calix. Pagkatapos marahan niyang idinikit ang noo niya sa noo ni Alvero. Welcome to my world. At sa labas ng motel, paparating pa ang maraming mga sasakyan. Mas marami pang mamamatay. Madilim ang buong PR District, umuulan pa rin. At habang tumatakas si Calix at Alvero mula sa motel, ramdam nilang palapit ng palapit ang kamatayan. Sa likod nila, sunod-sunod ang mga sasakyan ng sindikato. Mga ilaw sa dilim, mga asong nangangaso. Mabilis silang tumakbo papunta sa abandonadong cargo warehouse malapit sa pantalan. Hingal na hingal si Alvero. Habang si Calix naman ay namutla dahil sa tama ng bala sa balikat. Calix! I'm fine. You are literally bleeding everywhere. Still alive. Pero minimum yun. Kahit sa gitna ng takot, napatawa si Calix ng bahagya. Maliit lang, halos hindi halata. Pero nakita iyon ni Alvero at natigilan siya. You smiled. Biglang nawala ng expression si Calix. No. You did. Hallucination. Assassin ka nga pero sinungaling ka. Bahagyang umiwas ang tingin si Calix. Hindi niya maintindihan kung bakit mas gusto niyang marinig ang boses ni Alvero kaysa sa katahimikan. Nakakagulo yun, nakakapanghina. At iyon ang mismong kinakatakot niya. Pagpasok nila sa warehouse, agad isinara ni Calix ang malaking bakal na pinto. Tahimik, amoy kalawang. May mahinang tunog ng ulan sa bubong. Mabilis na kinuha ni Alvero ang medical supplies mula sa lumang emergency cabinet. Sit down. I said I'm fine. Shut up. I'm a doctor. Ilang segundo siyang tinitigan ni Calix bago tuluyang umupo. Tahimik si Alvero habang tinatanggal ang dugo ang damit sa balikat niya. At doon niya nakita ang peklat. Napakarami. Baril, kutsilyo, paso. At may isang mahabang marka sa dibdib niya. Parang sinadya, parang torture. Naramdaman ni Calix ang pagtitik niya. Who did this to you? Tahimik. Calix. Normal training. Nalaki ang mata ni Alvero. Training? Hindi sumagot si Calix. Pero sapat na ang katahimikan para maintindihan ni Alvero kung gaano kalala ang pinagdadaanan nito. Dahan-dahan niyang nilinis ang sugat. Maingat. Halos parang natatakot siyang masaktan si Calix lalo. At hindi sanay doon ng assassin. Hindi siya sanay na hinawakan ng walang intensyong saktan siya. 14 na taong gulang si Calix. Nakatali siya sa upuan habang binubugbog na instructor. Akin! Tugon ang bibig niya. Pain teaches loyalty. Tumayo ulit si Calix kahit nanginginig ang katawan. Walang reklamo dahil iyon lang ang buhay na alam niya. Stop apologizing to pain. Biglang sabi ni Alvero habang nilalagyan siya ng benta. Napatingin si Calix. What? Kapag nasasaktan ka, parang kasalanan mong masaktan.
Hindi agad sumagot si Calix. Dahil tama ito. Matagal niyang tinitigan ang sarili bilang bagay. Hindi tao, hindi sandata lang. Will hurt you long before you became a killer. Didn't they? Mahigpit na napahawak si Calix sa upuan. Parang may pilit na bumubukas sa dibdib niya. Isang parte ng sarili niyang matagal na niyang pinatay. Biglang tumunog ang lumang radyo sa warehouse. Static pagkatapos. Confirmed sighting. 13 is protecting the witness. Tahimik ang buong paligid. Director Voss has issued a kill order. Nanigas si Calix. Hindi lang iyon ordinaryong order. Kapag may kill order mula kay Voss, lahat ng assassin ng syndicate papatay sa kanya. Kasama ang mga dating kasama niya. Mga taong sinabayan niyang lumaki. Mga taong itinuring niyang pamilya kahit puro dugo ang pundasyon nila. Calix, may hina ang boses ni Albero. Who's Voss? Matagal bago sumagot si Calix. The man who made me. Meanwhile, sa kabilang bahagi ng syudad, nakatayo si Director Voss sa madlim na opisina habang pinapanood ng CCTV files ni Albero. Matandang lalaki. Malabig ang mga mata. Parang ahas. Sa screen, makikita si Calix na iniligtas si Albero sa parking building. Interesting. Pumasok ang isa pang assassin. Matangkad, mahabang buhok. May tattoo rin ng Roman numeral sa leeg. Si 8. Do you want me to kill him? Bahagyang ngumiti si Voss. No, tumayo siya. Bring 13 back alive. And the doctor. Dispose him. Tumungo ang assassin. Pero bago siya umalis, Kashan. Minto ito. He was your brother's once. Tahimik si Kashan. Pagkatapos, he stopped being my brother the moment he chose weakness. Nakatulog si Albero. Sandali lang dahil sa pagod. Habang si Calix naman ay tahimik na nakaupo malapit sa bintana. Pinagmamasdan ng ulan. Pero ang totoo, nag-iisip siya. Kapag nagpatuloy ito, mamamatay si Albero. At kasalanan niya yon. Dapat siguro, patayin niya na lang ito ng mabilis. Mas madali, mas ligtas. Pero nang lingunin niya si Albero. Nakayakap ito sa jacket niya habang tulog. Parang doon nakahanap ng seguridad. At tuluyang bumigay ang depensa ni Calix. Unti-unti siyang lumapit. Marahan na inayos ang buhok ni Albero na nakatakip sa noon nito. Napadilat si Albero. Nagtagpo agad ang mga mata nila. Pagkalapit, halos magkadikit ang hininga nila. At sa unang pagkakataon, si Calix ang unang umiiwas. Pero nahawakan siya ni Albero sa pulsuhan. Don't disappear. Napatigil si Calix. Everyone does. May kung anong sumikip sa dibdib niya. Not me. Tahimik, mainit ang tingin ni Albero. Pagod pero totoo. Bago pa makapag-isip si Calix, hinilan niya si Albero palapit. Mabagal, maingat. Parang binibigyan siya ng pagkakataong umatras. Pero hindi umatras si Calix. Nagtagpo ang labi nila. Mahinya lang sa umpisa. Punong-puno ng pag-alinlangan. Takot, pagod. At lahat ng emosyong matagal nilang tinago. Unti-unting lumalim ang halik habang mahigpit na hawak ni Calix ang bewang ni Albero. Parang doon lang siya natutong huminga. Parang unang beses naging tao siya. Pero biglang, tracker. Nanlaki ang mata ni Calix. No. Mabilis siyang tumayo. Masyado nang malapit ang signal. At ilang segundo lang, sumabog ang kabilang bahagi ng warehouse. Napahiga sila sa lakas ng impact. Sunod-sunod ang putok ng baril. Found them! Agad tinulak ni Calix si Albero sa likod ng metal crates. At nang tumingin siya sa usok, nakita niya ang lalaking paparating. Mahabang buhok, malamig na mga mata, at may hawak na dual pistols. Kasyan! Unti-unting ngumiti ang assassin. Long time no see, brother! Tahimik si Calix. Pero ramdam ni Albero ang biglang pagbabago sa kanya. Mas mabigat, mas madilim. Parang bumalik ang dating halimaw. At dahan-dahang sinabi ni Kashan, Director wants you alive. Tingnan niya si Albero. But him? Gumisi siya habang itinataas ang baril. Not so much. Umaligaw-ngaw ang tulog ng ulan sa sirang bubong ng warehouse. Tahimik, mabigat, at sa gitna ng usok at tibris.
Magkaharap sina Calix at Cassian. Pagkapatid sa dugo, magkaaway sa kapalaran. Nakatutok ang dual pistol ni Cassian habang malamig na nakatingin ito kay Calix. Hindi kita akalaing babagsak dahil sa lalaki. Tahimik si Calix. Nasa likod niya si Alvero. Hawak ang sariling baril kahit nanginginig pa rin ang kamay. Hindi ito tungkol sa kanya, malamig na sabi ni Calix. Bahagyang umisi si Cassian. Talaga ba? Mabagal siyang naglakad papalapit. Pareho silang kumilos ni Calix. Parehong sinanay, parehong ginawang armas. Then why are you standing in front of him? Tatahimik si Calix. At iyon ang sagot. Biglang, mabilis ang unang putok. Tumalon si Calix pakaliwa habang gumanti ng bala. Sumiklab ang warehouse sa tunog ng barilan. Nabagsak ang bakal. Nagliparan ng kahoy. Hinila ni Calix si Alvero pababa habang dumadaan ang bala sa ibabaw nila. Stay down. I hate your life. Same. Kahit sa gitna ng putukan, napatawa si Alvero na maikli. At nakita iyon ni Cassian na wala ang ngisi niya. Mabagal niyang ibinaba sandali ang baril. You really change. Biglang sumugod si Cassian. Mabilis, halos hindi makita. Nagbanggaan ang kutsilyo nila ni Calix. Malapit, marahas. Parang dalawang hayop na parehong gustong mabuhay. Habang nakikipaglaban, sunod-sunod ang flashback sa isip ni Calix. Dalawang batang lalaki sa train yard. 13 taong gulang si Calix. 14 si Cassian. Pareho silang duguan matapos bugbugin ng instructors. Bakit mo ba ako pinaprotektahan? Tanong ni Calix. Tahimik na inabot ni Cassian ang tinapay na ninakaw niya. Kasi pag namatay ka, pag-iisa na lang ako. Tinamaan ni Cassian ng siko ang sugat ni Calix sa balikat. Napangiwi si Calix. Sinamantala iyon ni Cassian at itinulak siya sa metal wall. Tumama ang suntok sa mukha niya. Wake up, brother! Sigaw ni Cassian. People like us don't get happy ending. Muling sumugod si Calix. Mas mabangis, mas galit. Pero habang lumalaban siya, alam niyang may parte ng sarili niyang ayaw niyang saktan si Cassian. Dahil minsan, ito lang ang natira niyang pamilya. Samantala, sa kabilang bahagi ng warehouse, napansin ni Alvero ang timer sa isang malaking black case. Nanlaki ang mata niya. Calix! Lumingon ito. Bomb! Tahimik na napamura si Calix. Lumiti si Cassian. Director Voss wants the entire place erased. Crazy bastard. Always has been. Biglang mas bumilis ang laban. Hindi na lang survival. Karera ng laban sa oras. Mabilis na pinuntokan ni Calix ang overboard lights. Nagdilim ang buong warehouse. At doon siya naging mas delikado. Isa siyang multo sa dilim. 2 guards ang bumagsak. Pero si Cassian, kita rin sa dilim. Parang refleksyon lang sila ng isa't isa. Samantalang si Alvero ay pilit hinaharap ang control box ng bomba. Pawis na pawis siya habang nanginginig ang kamay. Hindi siya trained para rito. Doktor siya. Hindi sundalo. Hindi killer. Pero kung wala siyang gagawin, mamamatay silang lahat. Come on! Biglang may humawak sa leg niya mula sa likod. Isa pang assassin, mas matanda. May wire na agad na nakapulupot sa lalamunan niya. Namilog ang mata ni Alvero habang nawawala ng hangin. Pathetic. Pulong na lalaki. Then betrayed us for this. Pinilit kumawala ni Alvero pero mas humihigpit ang wire. Unti-unti nang dumilim ang paningin niya. At biglang, sumabog ang kalahati ng ulo ng lalaking assassin. Tumalsik ang dugo sa pisngi ni Alvero. At sa harap niya, nakatayo si Calix. Huminga ng mabigat. May dugo sa labi at may matinding takot sa mga mata. Are you hurt? Napatingin si Alvero. Hindi niya inasahan yun agad ang unang tatanong nito. Hindi run, hindi move, kundi are you hurt? Unti-unti siyang tumango. I'm okay. At doon tuluyang na-realize ni Calix ang isang bagay. Mas natatakot siyang mawala si Alvero kaysa mamatay siya mismo. Biglang, tinamaan si Calix sa tagiliran. Nalaki ang mata ni Alvero. Calix! Nakatayo sa taas si Cassian. May usok pa ang baril. Tahimik. Pero halatang may conflict sa mata nito. Don't make me do this! Lumuhod si Calix habang dumadali ang dugo sa tagiliran niya. Mabilis na lumapit si Alvero para alalayan siya. At doon muling ngumiti ng mapait si Cassian. There it is!
What? That look? Tumingin siya kay Calix. You finally learn how to love someone. Tahimik, masakit. Dahil alam nilang, iyon din ang pinamabilis na paraan para wasakin si Calix. 1 minute and 42 seconds. Mas lumakas ang beep ng bomba. Nagkatinginan sina Calix at Albero. Can you disable it? Tanong ni Calix. I'll try. You have 1 minute. Great. No pressure. Kahit duguan na pahinga ng maikli si Calix dahil sa biro nito. Habang si Albero ay mabilis na nagtatrabaho sa wires. Si Calix naman ay muling tumayo para harapin si Cassian. Move, sabi ni Cassian. No! Then you die. Maybe. Tahimik na nag-reload si Calix. But not him. At doon unang nakita ni Cassian ng isang bagay na hindi niya kailanman nakita kay Calix noon. Purpose, hindi utos, hindi survival, kundi sariling desisyon. Mabagal na ibinaba ni Cassian ang baril niya. Nanlaki ang mata ni Calix. Cassian! Go! Tahimik ang warehouse. What? Go! Biglang naglabasan ng iba pang mga assassin sa entrance. Mas marami, mas heavily armed. At alam agad ni Cassian, tapos na. Hindi na sila makakatakas lahat. Mabilis niyang binaril ang sariling kasamahan. Cassian! Sigaw ng isa. Ngumisi siya habang umiikot ang dual pistols niya. Looks like I'm a traitor now. Why? Sandaling tumingin si Cassian kay Calix. Pagod na pagod ang mga mata niya. Because I got tired of being a weapon. 34 seconds na lang. Albero! Sigaw ni Calix. I'm trying! Pawis na pawis si Albero habang nanginginig ang kamay sa wires. Pula, asol, dilaw. Please work. Sa likod nila, sumasabog ang putok ng baril habang mag-isang pinipigilan ni Cassian ang mga paparating na assassin. Dugo na siya, pero tumatawa pa rin. Parang baliw, parang malaya. At bago magsara ang bakal na pinto, huling tumingin si Cassian kay Calix. Don't waste this chance. Isinara niya ang gate. Kinulong ang sarili kasama ng Syndicate Forces. Cassian! Sigaw ni Calix habang sinusubukang buksan ito. Pero huli na, 8 seconds. Calix! Napalingon siya kay Albero. Himinga ito ng malalim at pinutol ang wire. Tahimik, walang beep, walang pagsabog. Napatigil silang dalawa. At pagkatapos, bumagsak si Calix sa tuhod dahil sa pagkawala ng dugo. Mabilis siyang sinalaw ni Albero. Hey, stay with me. Malabo na ang patingin ni Calix, pero malinaw pa rin si Albero. Laging si Albero. Mahina siyang ngumiti at malaking hinawakan ang mukha nito. I'm trying. Sa likod ng bakal na pinto, maririnig pa rin ang putukan. At pagkatapos, isang napakalaking pagsabog. Tumigil ang mundo at pareho nilang alam, wala na si Cassian. 3 araw matapos ang pagsabog sa warehouse, opisyal nang patay si Calix Verano. At para sa Syndicate, iyon ang pinakamagandang balita. Pero sa isang tagong apartment sa Quezon City, buhay pa rin siya. Mahina, sugatan, halos hindi makatayo. Tahimik na nagpalit ng benda si Albero habang nakaupo si Calix sa sofa. Mula nang mapatay si Cassian, mas lalo itong naging tahimik. Hindi na malamig, hindi na parang makina, kundi parang taong pagod na pagod mabuhay. Masakit pa? Tanong ni Albero habang inaayos ang benda ng tagiliran niya. Manageable. Sinungaling. Bahagyang umiti si Calix. Maliit lang. Pero mas madalas na ngayon. At iyon ang bagay na hindi mapigilang titigan ni Albero. Unti-unti nang natututong maging tao ang assassin. Pero kapalit nun, mas lalo itong nasasaktan. May mga gabi na nagigising si Calix dahil sa bangungot. Mga mukha ng pinatay niya. Mga batang ginawang killer. Mga sigaw, tugo. At sa bawat pagising niya, si Albero lang nagpapatahimik sa kanya. Minsan walang salita. Minsan simpleng hawak lang sa kamay. At unti-unting natutunan ni Calix na hindi lahat ng haplos ay pananakit. Ngunit hindi pa natapos ang lahat dahil buhay pa si Director Voss. At habang buhay siya, hindi sila magiging ligtas. Nakatayo si Albero sa harap ng laptop habang pinapanood ang mga files na nakuha niya mula sa Black Archive. Mga pangalan ng politician, judge, police generals, human trafficking routes, assassin records, kasama roon ang pangalan ni Calix.
At dose-dosenang mission na ginawa niya mula ng pagkabata. Nanlaki ang mata ni Alvero habang binabasa yon. You were 16? Tahimik si Calix sa likod niya. I know. Ginamit ka nila. I let them. Biglang tumayo si Alvero. No, a child trained to kill is not a willing monster. Tahimik. Masakit marinig iyon para kay Calix. Dahil buong buhay niya, pinaniwala siyang wala siyang ibang silbi kundi pumatay. Pero si Alvero, patuloy na tumingin sa kanya na parang may natitira pang kabutihan at iyon ang pinakamapanganib sa lahat. Dahil gusto ni Calix na maniwala. Kinagabihan, na-receive ni Alvero ang encrypted message. Unknown sender. Come alone if you want to end. Location, Adriente Tower rooftop, midnight. Alam agad ni Calix kung sino. Trap. I know. Then we don't go. Tumingin si Alvero sa kanya. If we run forever, ulit lang ito. Mahigpit ang panga ni Calix. Ayaw niya. Ayaw niyang dalhin si Alvero sa panganib. Pero alam din niyang tama ito. Kaya pagsapit ng hating gabi, magkasama silang pumunta sa rooftop ng Adriante Tower habang malakas ang ulan. Tahimik ang buong building. Masyadong tahimik. At sa gitna ng rooftop, nakatayo si Director Voss. May hawak na payong. Parang ordinaryong matandang negosyante. Hindi malinaw. Hindi leader ng killers. At iyon ang nakakatakot. 13. Kalmadong bati niya. Tahimik si Calix habang nakatutok ang baril. Release us. Bagyang ngumiti si Voss. You know I can't do that. Tumingin siya kay Alvero. The doctor saw too much. And you created too much corpses. Malamig ang sagot ni Alvero. Humina ang ngiti ni Voss. Interesting. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit. Do you know what Calix really is, Doctor? Tahimik. He killed children. Nanginginig ang panga ni Calix. He executed innocent families. Napayuko si Calix. Bawat salita, totoo. At yet, patuloy ni Voss. You still look at him with love? Tahimik si Alvero. Pagkatapos lumapit siya kay Calix. At hinawakan ng kamay nito sa harap mismo ni Voss. Naniga si Calix. People are more than the worst thing they've done, sabi ni Alvero. At doon unang nagbago ang ekspresyon ni Voss. Parang hindi niya maintindihan ang konsepto ng pagmamahal. Pathetic. Biglang, mabilis na binaral ni Voss si Alvero. Nanlaki ang mata ni Calix. Alvero! Tumama ang bala sa dibdib nito. Napata si Alvero habang mabilis na kumalat ang dugo sa polo niya. At doon tuluyang nabasag si Calix. Hindi na siya malamig. Hindi na siya kalmado. Galit, takot, at panik. Lahat ng emosyon na matagal niyang pinatay, biglang bumalik ng sabay-sabay. Bumuhos ang putok ng baril mula sa paligid. Mga assassin syndicate, ambush, pero walang pakialam si Calix. Mabilis niyang sinalag si Alvero habang sunod-sunod niyang binagbabaril ang attackers. Parang bagyo, parang kamatayan mismo. Isa-isang bumagsak ang assassin. Pero mas marami pang paparating. Habang nakaluhod sa sahig si Alvero, hirap huminga dahil sa dugo. Calix, lumapit agad dito. Mahigpit niyang hinawakan ang sugat ni Alvero. No. Calix. No. Nanginginig ang kamay ng assassin. At unang beses sa buong buhay niya, takot na takot siyang mawalan ng isang tao. May hinang ngumiti si Alvero kahit nangungutla na. You know, napaluha si Calix. Totoong luha. Hindi niya maalala kung kailan siya huling umiyak. You saved me first. Don't talk. At ikaw pa nagsasabing bossy ako. Alvero. Mahina nito hinawakan ang mukha ni Calix. At least now I know. You know how to feel. Parang sinakal ang dibdib ni Calix. Dahil tama ito. Dahil sa unang pagkakataon, naging tao siya. At mas masakit pala iyon kaysa sa pagiging halimaw. Biglang may yabag, si Voss. May hawak pang isang baril. Enough! Tumayo si Calix. Dahan-dahan, may dugo sa muka. Sa kamay, sa kaluluwa. Pero sa unang pagkakataon, sarili niyang desisyon ang ginawa niya. Hindi utos, hindi misyon, kundi pagpili. Finish it! Malamig na sabi ni Voss. Tahimik si Calix. Pagkatapos, ibinaba niya ang baril. Nalaki ang mata ni Voss. What are you doing? I'm done killing for you.
Ngumisi si boss. Then, die. Pero hindi si Calix ang bumaril, si Alvero. Nanginginig ang kamay habang hawak ang backup pistol. Direktang tumama ang bala sa ulo ni boss. Tahimik. Unti-unting bumagsak ang matanda sa basang rooftop. At kasabay nun, parang bumagsak din ang buong sindikato. Tahimik ang ulan, tahimik ang gabi. At mabilis na sinalo ni Calix si Alvero bago ito tuluyang bumigay. Stay awake! Mahinang tumawa si Alvero. You sound worried. Good. Napaluha si Calix habang idinikit ang noon niya rito. You can't die. Then save me again. At habang bumubuhos ang ulan sa ibabaw nila, sa unang pagkakataon, hindi assassin at witness ang magkasama, kundi dalawang sirang taong piniling iligtas ang isa't isa. Tahimik ang dagat sa Batangas. Simple lang at maliit na buhay. Malayo sa syudad, malayo sa dugo, malayo sa sindikato. Nakatayo si Alvero sa terrace habang umiinom ng kape. May piklat pa rin siya sa dibdib. Pero buhay siya at mula sa likod niya, marahang yumakap si Calix sa kanya. Mainit, tahimik, tao na. May nightmare? Tanong ni Alvero. Minang tumango si Calix. Humarap si Alvero at marahang hinawakan ng mukha niya. You're here now. Tahimik na pumikit si Calix. At sa wakas, naniwala rin siya. Hindi lahat ng taong nabasag mananatiling humasak habang buhay. Sa lungsod, basang kamay na may bahid ng dugo. Bawat hakbang ko palayo sa dilim, mas lalo kang nadadamay sa gulo. Hindi ako bayayani sa kwento, basta lang akong aninong nawawala. Sanay akong mabuhay mag-isa, pero bakit ikaw ang naging pahinga? At sa bawat putok ng baril, panggalan mong sigaw ng dibdib. Sa mundo puro kamatayan, ikaw lang ang dahilan. Kung ako ang huling bala, ikaw ang sugat na ayaw maghilom. Sa gitna ng ating digmaan, ikaw lang ang gusto kong tahanan. Kapag tumilim ang paligid at mawala man ang aking pangalan, hawak mo pa rin ako hanggang sa huling target ng buhay ko. Marami na akong taong pinatahimik, mga matang hindi ko malimutan. Pero nang makita kitang umiiyak, doon nagsimulang mabasa ang laman. Tinuruan akong maging halimaw, na walang puso at walang awa. Pero sa init ng iyong yakap,
lang ang gusto kong mabuhay pa. At kung bukas ay wala na tayo, sana malaman mo, sa unang pagkakataon natutunan kong maging tao. Kung ako ang huling bala, ikaw ang dahilan kung bakit lumalaban. Sa bawat sugat at trauma, ikaw ang natitirang ilaw. Kapag tuluyang bumagsak ang mundong gusto tayong patayin, pipiliin pa rin kita sa bawat buhay na hindi ko kayang burahin lahat ng dugong nasa kamay ko, pero kapag kasama ka, parang may natitira pang ako. Sa dulo ng baril, sa gitna ng ulan, ikaw ang huling target na hindi